Magandang araw sa lahat. Ako ay nagluto ng Filipino-style spam carbonara. Bali, ang aking mga gagamitin na sangkap dyan ay, yan, spam. Hinati ko sa dalawa yung spam ko. Yung iba, igagawin kong garnish. Tapos yung iba pang halo sa sauce. So, meron tayo spam, may onions, din tayo, may mushrooms, pieces and stem, creamy carbonara sauce, yan yung chopped onions, tapos yan yung gagamitin ko para sa sauce. Yung spam na nakahiwa na yan. Konting oil para ipapakrispy ko muna yung ating na isang maliit na mangkok ng spam na hiniwa ko na maliliit. Papa red or papa brown ko siya. Hindi naman sobrang tostado. Kasi gagawin natin siyang garnish. Mas maganda kasi yung kulay na mamula-mulang spam doon sa ibabaw ng ating carbonara. So, Filipino style carbonara to kasi syempre hindi tayo gumamit ng itlog. Yung ginamit natin yung naka-pouch na sauce na nabibili na natin sa supermarket. So, yan. Habang pinapa-brown ko yung atin or pinapapula ko or pinapa-brown yung ating spam. Uh, Ayan, i-present ko muna yung iba pang mga ayan o, yan pieces and stem. Isang lata lang. Saka yung creamy carbonara nga na sauce. Naka-pouch na yan kasama na nung ating spaghetti noodles eh. Yan, medyo mamula-mula na yung ating spam. So, ayan, next niyan, isa-set aside natin yung mapula-pulang spam na yan para makapaggisa. Ayan, nilabas ko na yung Italian seasoning. Bigay yan sa akin ng brother ko nung umuwi siya from Taiwan. So, sabi ko kung titikman ko muna yung spam kung maalat o hindi kasi kung hindi naman maalat, maglalagay tayo ng asin. Eh nung tinikman ko yung spam, may alat na siya. Yan, nakaset aside na yung ating spam bits. Yan yung parang garnish natin mamaya. So, magigisa na tayo. Sabay ko nang hinulog yung spam at saka yung red onions. Mas maganda sana kung white onions kaso wala akong white. So, red onions na lang ang ginamit ko. Mga nakadalawa ako niyan. Dalawang medium size na onion. Tapos, chinap ko rin siya na maliliit. Kasi para kailangan kumbaga pantay-pantay yung hiwa ng ating mga nilalagay sa sauce natin. So kung gaano kaliit yung ating spam, ganun din halos kaliit yung ating onions. So yan, gigisahin lang natin hanggang maging translucent yung ating sibuyas. Hindi naman natin kailangan sobrang papulahin yung ating spam. Yan, lalagyan ko ng Italian seasoning. Binuksan ko na. Kasi sabi ko nga, bagong-bago yan, hindi ko pa nagagalaw. Nadala ko na pala dito sa Manila. Kala ko naiwan ko sa Cavite yan eh. Pero na yun, dinala ko na pala last time. So ngayon, pwede ko nang gamitin. Yan, mix lang natin. Tapos ng time na yan, naalala ko, may butter pala ako sa ref. Para mas malasa, maglalagay ako ng butter. Pero yun, ilalagay ko muna pala dyan yung ating mushrooms. Yun, habang nagigisa ako ng mushrooms na yan, yung pieces and stems, naalala ko meron akong butter sa rep. Mas maganda kasi yung lasa at saka magiging creamier siya kung may butter. Kaya yan, nilagyan ko siya ng konting butter para hindi rin masyadong oily. Saka actually yung butter nakakatulong siya para kumapit yung mga sauce natin sa ating noodles. Ayan, nilalagyan ko na ng Italian seasoning. Habang tinutunawan ko ng butter yan, yung aking ginisa. Sabi ko nga, hindi na ako naglagay ng salt kasi nga maalat na yung ating spam. So may alat na siya. So okay na yung ating nilagay ay butter na lang. Yung butter ko, salted butter din yan eh. So okay na yan. May lasa na yan. Tapos yung ating sauce, nire-ready ko na rin. Kasi baka nga may timpla na. Pag may timpla na kasi ayoko na maglagay pa ng additional na pampalasa. Usually, pagka ganyan may kulang lang sa lasa, salt and pepper lang ang dinadagdag ko. For this one, Italian seasoning lang yung ginamit ko. Yun. Tapos, ayun nga, mix ng maigi hanggang sa malusaw yung butter. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating sauce dyan. Nire-ready ko na yung ating sauce. Oh, yan, sige lang, mix lang muna natin kasi medyo buo-buo pa yung butter niyan.
Saka para gisado din ng gusto yung ating pieces and stems na mushroom. Yun. Tapos ayan na. Set aside naman yung ating mga ano dyan yung ating spam bits. So konting mix pa para magisa ng maigi at magkalasa din talaga yung ating mushrooms. Kaya ganyan, mix lang, halo lang ng maigi bago natin ilagay yung sauce. Kasi yung sauce naman pagkalagay mo, pagka kumulo, okay na yun. Pwede ka na maglagay ng noodles. So yan, nilusaw na yung ating butter. Na-mix na siyang maigi dyan sa ating spam, saka mushrooms, saka sa onions. So, pwede na tayo maglagay ng ating sauce. Check lang natin maigi yan. Tapos yung sauce, ayan na. Yung sauce niya, yung nalasahan ko nga, parang yung cream of mushroom. Then, yun yung lasa niya. So, sabi ko nga sa susunod, pag gumawa ko ng carbonara, gagamitin ko na lang yung cream of mushrooms ko na delata. Mas okay yun. Para mas marami yung magiging sauce. Kasi sinuggest din ng sister ko maglagay daw ako ng milk. Pero sabi ko, ayos na yung timpla eh. Para daw mas mas saucy. Lagyan daw ng iba. Pero anyway, hindi ko naman ginawa dyan yan. Suggestion lang naman niya yun. Para daw mas creamier daw. Pero sabi ko sa kanya, yung lasa na gusto ko is ganito lang. Tapos nilagyan ko ng Italian seasoning. Yun yung parang mas nagdagdag ng aroma. Saka yung lasa. Ayan na yung ating spaghetti noodles na pre-cook na yan. No. Tapos ayan, ilalagay na lang dyan. Tapos minix ko na. Pinatay ko na actually yun. Nag-simmering na yung ating sauce. Pagka-simmer niyan, mix na ng konti. Pinatay ko na kasi para hindi sakto lang kasi yung pagkaluto ko ng spaghetti noodles. So, okay na siyang ilubog mo, yung ilubog lang natin yung noodles. Patay na yung apoy. Kumbaga para hindi maluto kasi maluluto pa yung noodles pag dyan kunyari may apoy pa yung ating ginawang carbonara sauce. Filipino style to kasi 'di ba ang original na carbonara is egg and then may mga guanciale. Yan yun eh. So sa susunod na pagka talagang master na natin yung mga usually naman kasi pag Pilipino ang pagkain, mas gusto nila creamy or sweet. Yan, nasa sweet side. Yung iba naglalagay ng creamer, ay all-purpose cream sa carbonara. This time, hindi ako naglagay. Pero yung una kong ginawa, alam ko gumamit ako ng cooking cream eh. Yung tuna carbonara ko. Meron na ako nagawa nun. Yung nasa Cavite kami. Pinakain ko rin kay mama. Gumamit ako ng cooking cream. Pero yun nga, ang original na Italian carbonara, egg and guanciale. Doon lang nakabase yun sa pasta na tamang pagluto ng pasta. Yan. Pero this time, yung doon tayo sa mas maraming nakakaalam at mas maraming gustong kumain. Sa amin kasi Filipino style talaga ang gusto. More on the sweet side and creamy side. Yan ang gusto nila. Yan, lalagyan na, ayan, na-mix ko na yung ating noodles. So, pwede na lang yan lagyan ng cheese. Yan nga, sabi nga ng sister ko, medyo kinapos na ako sa sauce dyan na parami yung noodles na nilagay ko. Yan, hinulog ko na yung spam bits natin. Tapos keso na lang ilalagay dyan eh. Pero hindi ko na nilagyan ng keso muna kasi baka masipsip pa lalo yung sauce. So, yung isa sa solution na sinabi ng sister ko, maglagay daw ng epap kanina pa dapat kung maglalagay. Pero ngayon na may noodles na hindi na pwede yun. So, ganun lang. Thank you for watching. Sana may magustuhan nyo itong niluto ko. Bye-bye!